Maaari. Tatawag nila si VP Sara uli, other witnesses, maaaring isupina nila ang mga complainants. Department of Justice, maaaring ipatawag si Vice President Sara Duterte hinggil sa reklamong inciting to sedition at grave threat. This is a positive development, especially in relation with impeachment case filed against the Vice President. Inirekomendang reklamo ng NBI laban kay Vice President Sara Duterte, lalo pang magpapalakas sa impeachment complaint ayon sa ilang kongresista. No, walang epekto yon sa napipintong impeachment proceedings, walang bearing yun at walang kinalaman yun doon. Sa katunayan, pwede magpatuloy yon ng sabay, pwedeng mauna, pwedeng sumunod. Reklamo ng NBI laban kay Vice President Sara Duterte, walang epekto ayon sa ilang senador. Pagtawid ng impeachment sa 20th Congress, nasa constitutional limbo ayon sa isang mambabatas. At alam naman natin, at ako sa karanasan ko, ang pinakamaiinit na eleksyon ay ninalaban sa local government. Pinakamainit na halalan nangyayari sa mga local government unit ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagtulong sa taong bayan, ipinaalala ni PBBM sa mga politiko. Hindi sumunod sa patakaran sa laki, hindi sumunod sa patakaran sa kung saan dapat lang mag-paskil at hindi sumunod sa patakaran natin na dapat environment friendly yung mga materyales na gagamitin. 5 senatorial candidate nakitaan ng paglabag ng COMELEC dahil sa maling sukat at pagkakabit ng poster sa ipinagbabawal na lugar. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Maaring ipatawag ng Department of Justice si Vice President Sara Duterte para sa isasagawa nitong investigasyon patungkol sa isinampang mga reklamo ng National Bureau of Investigation. May kinalaman ang mga reklamo sa umano'y pagbabanta ni VP Sara laban kay na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito ang balita ni Benedict Samson. Yes, maaari. Patawag nila si VP Sara uli, other witnesses, maaaring isupina nila ang mga complainants. Posibleng ipatawag ng Department of Justice si Vice President Sara Duterte, kabilang ang ilang witness at complainants patungkol sa isinampang reklamo ng National Bureau of Investigation. Kaninang umaga, formal na nagsampa ng mga reklamong inciting to sedition at grave threat ang NBI laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, ginamit nilang basehan ng reklamo ang online press conference sa Zoom kung saan nangyari ang umano'y pagbabanta ni VP Sara laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Kasi open source evidence yun, ano? There was really a Zoom meeting kung saan niya isinabi yung mga threatening remarks niya. Yun ang aming at because of bakit inciting to sedition? Because of the threatening remarks ay alam nyo nagkaroon ng patawag ng meeting na nagpulong-pulong doon sa EDSA na yung katahimikan natin ay medyo na bulabog. At dahil na isumiti na nila ang naturang reklamo, ang DOJ naman ang sasala kung sufficient o sapat ba ang kanilang mga nakalap na ebidensya. Kung ang DOJ ay makakita ng prima facie evidence that magkakaroon ng certainty of conviction, ipapile nila ang kaso. Pero kung walang certainty of conviction, maaaring maibasura rin yung kaso na aming inirecommend ipinail.
Ayon pa sa NBI Director, ginamit ding basihan ng reklamo ang nakuha nilang salaysay ng ilang kawani ng media at vlogger na dumalo sa online press conference. Matipid naman ang tugon ni VP Sara nang hinga ng reaksyon sa isinampang reklamo ng NBI. Sa isang pahayag, sinabi nito na inasahan na ang naturang aksyon ng NBI laban sa kanya. Dati na ring sinabi ng pangalawang Pangulo na wala siyang pagbabanta na binanggit sa naturang press conference. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Department of Justice na natanggap na nila ngayong araw ang mga reklamong inciting to sedition at grave threats na isinampa ng National Bureau of Investigation o NBI laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, tiniyak ng DOJ na dadaan at susundin nila ang due process sa paghawak at pagdinig sa reklamo. Kabilang anya rito ang paghingi ng counter affidavit o kontra salaysay mula sa respondent o sa vice-presidente. Gayon din ang pag-aaral sa mga ebidensya ng magkabilang panig at titingnan kung makakapasa upang isampa ang kaso sa korte o kaya naman ay i-dismiss dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ayon sa ahensya, masusing pag-aaralan ng mga prosecutor ang reklamo. Naniniwala ang mga endorser ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na mapapalakas pa ang kanilang reklamo sa tulong ng inihaing complaint ng National Bureau of Investigation. Kaugnay ito ng umano'y naging banta ni VP Duterte laban kina Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Samantala, iginiit naman ng isang mambabatas na mas tumitindi pa umano ang banta sa kaligtasan ni PBBM habang tumatagal ang pagtalakay sa impeachment. Ito ang balita. This is a positive development, especially in relation to the impeachment case filed against the Vice President. Welcome sa mga endorser ng 7 Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang rekomendasyon ng National Bureau of Investigation. Sang-ayon ng NBI na sampahan ng reklamong sedisyon at matinding pagbabanta ang pangalawang Pangulo. Kabilang sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente ang pagsira sa tiwala ng publiko, paglabag sa saligang batas at pagsagawa ng high crimes dahil sa pag-contract umano ng assassin para ipapaslang sina Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa isang live broadcast. Ayon kay House Assistant Majority Leader, ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, isa sa mga tatayong prosecutors sa impeachment trial. Mapalalakas nito ang kanilang posisyon na may ginawang criminal act si VP Duterte. Would really strengthen our position that indeed the Vice President committed criminal acts such as grave threats and inciting to sedition, which the National Bureau of Investigation has found out that there is indeed sufficient evidence against the Vice President. Pinuri naman ng iba pang kongresistang bumoto para sa impeachment ang rekomendasyon ng NBI. Expected po talaga yun kasi hindi ko nga po alam kung paano nila may didina yun kasi kitang-kita po. Naka-live, meron pong video. Kudos to NBI. We salute you in doing your job. Welcome ito yung ginawang recommendation ng NBI. Ayon naman kay retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, maaari pa ring maharap sa criminal complaint si VP Duterte sa kaparehong ground o batayan kahit pending pa ang impeachment proceedings laban sa kanya. Iba naman yung criminal case, ang purpose nun is to send her to jail, whereas in impeachment, the purpose is to remove her from office. Samantala, giit naman ni House Assistant Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre, sa bawat araw na nabibinpi ng impeachment trial ni VP Duterte, tumitindi umano ang banta sa buhay ni PBBM. Everyday na nade-delay po itong trial na to, and meron pong threat sa buhay ng ating Pangulo at nandin po rin ang kill threat sa First Lady at sa ating Speaker of the House. Naniniwala ito na ang issue ay hindi na basta usaping politikal o legal, kundi isa ng national security concern. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang epekto sa impeachment case ang reklamo na isinampa sa Department of Justice laban kay Vice President Sara Duterte.
Ito ang inihayag ng ilang senador matapos magsampa ng reklamo ang National Bureau of Investigation laban sa Vice Presidente. Samantala, sinagot din ng mga mambabatas ang komento ni dating Associate Justice Adolfo Ascuna kaugnay ng impeachment case. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. No, walang epekto yon sa napipintong impeachment proceedings, walang bearing yun at walang kinalaman yun doon. Sa katunayan, pwede magpatuloy yon ng sabay, pwedeng mauna, pwedeng sumunod. Walang epekto sa isasagawang impeachment proceedings ng Senado ang reklamong isinampa laban kay Vice President Sara Duterte ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice. Ito ang nilinaw ni Senate President Francis Chis Escudero habang nasa jurisdiction na ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang impeachment case sa ikalawang Pangulo. Paliwanag pa ng mambabatas, hindi rin kukunin ng Senado ang records ng NBI para magamit sa impeachment court. An impeachment court, like any court, is a passive body. Wala kaming gagawin. Hindi to parang investigasyon ng Senado na mag-iiso kami ng sabina para sa mga ebidensya o testigo na magpunta. Trabaho yan ng magkabilang panig ng prosecution at ng defense. Kung sakasakali na hilingin yan sa korte o sa NBI, at trabaho din nalang ipresenta yan. Nasa kabilang panig ang tutulan yan at sa parte ng Senado, nasa trabaho naman namin ay magdesisyon o magpasya kaugnay sa mga kahilingan tulad yan. Sang-ayon din dito si Senate Majority Floor Leader Francis Tolentino. Aniya, depende rin sa impeachment court kung gagamitin ng documentary o testimonial evidence na nalikom ng NBI. That is separate from the impeachment case. In fact, any conviction, any acquittal will not implicate the provision on the principle of double jeopardy. Even if you're acquitted, a case can be filed against you. Even if you're convicted and removed from office, a criminal or civil case can be filed against you. Samantala, naglabas naman ng pahayag si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, dating miyembro ng Constitutional Commission kaugnay ng proseso ng impeachment. Aniya, kailangang umaksyon ang Senado sa loob ng 19th Congress at maisailalim sa tribunal ang jurisdiksyon ng kaso. Kung hindi ay maghihintay pa ng isang taon bago muling makapaghain ng panibagong impeachment complaint. They have to accept the articles as an impeachment tribunal. So they have to convene and accept the articles as duly filed with the tribunal before the tribunal can have its jurisdiction attached. Kaya sa palagay ko, dapat mag-convene sila at umpisaan nila through recognizing that the articles have been filed with the tribunal and inform the House accordingly so that the House can confirm their prosecutors. Ngunit para kay Senador Escudero, teorya lang ito ni Ascuna. Sa tingin ko nga, meron ng jurisdiction ang Senado dyan sa kasong yan dahil tinanggap na namin Mag-convene man o hindi yung korte to receive evidence, mag-i-issue na ng mga jurisdictional orders ang impeachment court na ito. Kaugnay ng pagpapasagot, na pag-usapan na natin yan, pagpapasagot sa nasasakdal at paghingi ng tugon doon ng prosecution naman. So, technical na term yung ginagamit marahil ni Justice Ascuna, yung pag-convene, kasi physical convening ba yun o na nagkaroon na ng jurisdiction ng impeachment court? Ulitin ko, may jurisdiction na sa aking pananaw ang Senado sa subject matter of impeachment. Wala pa kaming jurisdiction sa katauhan ng nasasakdal ni Vice President Sara hanggat siya hindi pa sumasagot at na-arraign. Aminado naman si Senador Tolentino na mayroong magkakaibang opinyon kung tatawid nga ba sa 20th Congress ang impeachment case. All of these are academic ones. All of these are speculative. So we're now in the realm of a constitutional limbo, so to speak, until a final determination is made by the 19th Congress when to start, although we respect the decision of SP na
after SONA kasi distraction nga ito. Pero then again, yung kay Senator Pimentel ay dapat masunod yung forthwith, yung kay Justice Ascuna, yun lang yung pwedeng itawid. Pero meron din nagsasabi na hindi pwedeng itawid. Ayon pa sa mga senador, magbabatay ang mga ito sa rules of impeachment na pagkakasunduan pa ng mga miyembro ng kapulungan ng Kongreso. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilarawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mainit ang gaganaping halalan, lalo na pagdating sa local government level. Nagpaalaala naman ang punong ehekutibo na sa kabila nito ay hindi dapat kalimutan ng mga politiko ang pangunahing tungkulin na tumulong sa taong bayan. Ito ang balita ni Evan Alvarez. At alam naman natin, at ako sa karanasan ko, ang pinakamaiinit na eleksyon ay linalaban sa local government. Nagsimula na ang campaign period ng national candidates kahapon, habang ang mga kandidato naman para sa local government ay may 6 na linggo pa bago makapag-umpisa ng kampanya. Ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., base sa kanyang personal na karanasan ay mainit ang nagaganap na halalan, lalo na pagdating sa mga lokal na pamahalaan. Ang pinakamainit na eleksyon ay barangay. Yun ang dahil puro magkakilala, puro magkakamag-anak. Kaya't nagkakapersonalan. Aniya, sa kabila ng init na dala ng eleksyon, parte pa rin ito ng proseso ng demokrasya na mayroon sa bansa. Ayon sa Pangulo, kailangan dumaan sa eleksyon ang mga lingkod bayan upang makuha ang mandato ng mga tao. Samantala, nagpaalala naman ng punong ehekutibo sa bawat tumatakbong mga politiko na hindi dapat kalimutan ng mga ito na serbisyo publiko ang pangunahing rason kaya sila tumatakbo ng panunungkulan sa gobyerno. Kahit na mainit na nga ang laban, maiinit, maanghang na ang mga binibitawang salita. Sa punot dulo nito, ginagawa natin lahat ito para makatulong sa ating mga minamahal na kapwa Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, kahit mahirap magpalamig ng ulo dulot ng mainit na eleksyon, kailangan na magkapit-bisig ng bawat isa upang makapagtulungan sa tuluyang pag-unlad ng bansa. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 5 kandidato sa pagkasenador ang nakitaan ng Commission on Elections ng mga paglabag hinggil sa pagkakabit ng election campaign materials. Posibleng kabilang sila sa mga pagpapaliwanagi ng COMELEC kapag patuloy pa ring makikita ang kanilang iligal na campaign paraphernalia. Samantala, nagbabala naman ang komisyon sa mga mag-aalok ng panalo sa paparating na halalan kapalit ng malaking halaga ng pera. Ito ang balita ni Dante Amento. Mga 5 po ang mga senatorial candidates na talaga namang consistently sa bawat rehiyon ay nakita namin na initially mga violators. Isang araw matapos magsimula ang kampanya, sinabi ng Commission on Elections o COMELEC na may 5 mga kandidatong senador ang nakitaan nila ng paglabag sa mga panuntunan hinggil sa tamang pagkakabit at sukat ng campaign poster. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sa lahat ng rehiyon ay may violation ang hindi pa pinangalan ng mga kandidato. Hindi sumunod sa patakaran sa laki, hindi sumunod sa patakaran sa kung saan dapat lang magpaskil at hindi sumunod sa patakaran natin na dapat environment friendly yung mga materyales na gagamitin. Dagdag pa rin Garcia, maglalabas naman sila ng notice laban sa lahat ng kandidato na lumabag sa panuntunan ng paggamit ng election campaign materials. Ito ay para ang mga kandidato na mismo ang magtanggal sa kanilang illegal na mga poster. 3 araw lang po baka na kinakailangan nilang tanggalin yung mismong campaign material. Hindi po nila kinakailangan kami sagutin, tanggalin yung campaign material. So later na po yung sagot pagkatanggal. Tanggal muna bago ang sagot. Kapag hindi sumunod ang sangkot na kandidato, ay maglalabas naman ng show cause order o pagpapaliwanagan ito ng COMELEC. Sabi ng COMELEC, lumang tugtugin na nasasabihin ng kandidato na kalaban niya sa politika ang nagkabit ng illegal na campaign poster.
kasong diskwalifikasyon at kriminal ang kahaharapin ng mga lumabag sa panuntunan ng komisyon. Samantala, nagbabala ngayon ang COMELEC sa lahat ng kandidato hinggil sa sindikato na nag-aalok ng tiyak umanong panalo sa eleksyon basta magbayad lang ng malaking halaga ng pera. Ang modus anya ng mga ito ay sasabihin sa mga kandidato na may koneksyon sila sa COMELEC at kaya nilang maglagay ng invisible shading para mabaliwala ang boto ng kalaban. Binigyang din ng COMELEC na imposible ang ganitong modus dahil bawat balota ay dumadaan sa verification at may feature sila sa mga balota na hindi kayang gayahin. Merong mga proposal na mananalo kayo dahil nga kaya naming gawin ito. Meron kaming mga contact sa loob. Pero meron ho kaming bagong security feature na ginawa namin dito sa COMELEC. Meron kaming tinatawag na hybridized system. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Arestado ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa magkahiwalay na operasyon ang 3 individual dahil sa umano'y pagbebenta ng pekeng government ID online. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ayon sa investigation, may mga kababayan po tayong bumibili ng ganitong ID since po hindi na po sila kailangan magpumila doon sa mismong mga agency offices and also po mas mabilis po yung transaction pag sa online po. Hindi na nakapalagpa ang 3 individual na ito nang hulihin ang mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa magkahiwalay na operasyon sa Novaliches at Zamboanga City. Ayon kay PNP Anti-Cybercrime Group spokesperson, Police Lieutenant Allen May Arancillo, modus ng mga ito ang pagbibenta ng mga peking government ID online gaya ng PhilHealth at tax identification card. Ang pinaka-reason po nila ay kailangan din po nila ng extra income. Kaya po nagagawa nila itong illegal online activity since po mas mabilis pong magbenta sa online and marami din pong bumibili ng mga ganitong IDs. Sinabi ni Arancillo na ibinibenta ang natura mga ID sa halagang 180 hanggang 480 pesos. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang isa sa mga suspect. Wala po akong sabihin. Bagamat hindi maaaring magamit sa mga lehitimong transaksyon ang mga peking IDs, ayon sa Anti-Cybercrime Group, delikado pa rin daw ito dahil maaari itong magamit sa pagre-rehistro ng mga SIM cards na pwedeng gamitin sa iba't ibang klase ng krimen. Nakakulong na ang mga suspect sa PNP ACG habang inihahanda ang mga kasong isasampa laban sa kanila. Ang kaso po nakakaharapin ng mga suspect ay Article 172 of the Revised Penal Code or the falsification of a public document in relation to Section 6 of RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012 since ang pagbebenta po or pag-sale, manufacture and pag-produce nitong mga IDs ay ginawa po online or ginamitan ng Information and Communications Technology. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inalis sa pwesto ni National Capital Region Police Office Chief, Police Brigadier General Anthony Aberin, ang 11 pulis kaugnay sa pagpasok sa isang bahay sa Taguig City nang walang search warrant. Ang insidenteng nakuna ng CCTV footage ay nangyari noong February 9 kung saan makikita sa video ang marahas na pagtulak ng nakasibilyang pulis sa isang babae at maging sa isang binatilyo. Sa inilabas na pahayag ni Brigadier General Aberin, sinabi nitong hindi niya kinukonsenti ang maling ginagawa ng mga pulis. Sa katunayan, kabilang anya sa inalis niya sa pwesto ay ang Chief of Police ng Taguig City Police Office. Dinisarmahan na rin ang naturang mga pulis habang isinasagawa ang investigasyon. Siniguro din ni Aberina na makakamit ng complainant ang hustisya sa ginawang paglabag sa kanilang karapatan. Narito naman ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo, ihahati ng ating global correspondent na si Maven Carizo.
Patay ang isang pasahero matapos bumangga ang isang private jet sa isa pang eroplano sa Scottsdale Airport sa Arizona, US. Ito na ang ika-4 sa sunod-sunod na deadly aviation accidents sa US. Ang tanong, may pananabotahe bang nangyayari laban sa Trump administration o posibleng isang uri ito ng terorismo? Ito ang balita ni Lynn Perez. Isa ang patay at 4 ang sugatan sa isa na namang malagim na plane crash sa Estados Unidos. Sa bidyong nakuha sa CCTV, makikitang bumangga ang isang private jet sa isang eroplanong nakapark habang umaandar ang makina sa runway. Ito ang ika-4 sa sunod-sunod na malalagim na plane crash sa Estados Unidos sa loob lamang ng halos isang buwan. Noong January 25, patay ang lagpas sa 60 pasahero, kabilang ang 3 US Navy at isang Philippine National Police official nang magsalpukan mid-air ang isang pampasaherong eroplano at isang Black Hawk chopper ng US military. 2 araw matapos nito'y bumulusok naman ng isang medical Learjet lula ng isang batang galing sa ospital, ang ina nito at 4 na medical personnel sa isang komunidad sa Philadelphia, USA. Walang survivor sa 2 magkasunod na aviation accidents. Noong February 6, nawala si airport radar ang isang small commuter plane sa Alaska. 10 ang patay nang matagpuan ng wreckage ng eroplano sa gitna ng nagyayelong dagat. Una nang sinisi ni US President Donald Trump ang diversity hiring program ng Federal Aviation Authority ng Biden administration at tinuro ang aniyay obsolete na traffic control system ng bansa na dahilan ng mga trahedya. The FAA is actively recruiting workers who suffer severe intellectual disabilities, psychiatric problems, and other mental and physical conditions under a diversity and inclusion hiring initiative spelled out on the agency's website. Samantala, tumanggi naman ang National Transportation and Safety Board na tukuyin ang dahilan ng mga aksidente kabilang ang terorismo at pananabotahe sa Trump administration. Ayon sa kanila, patuloy pa ang investigasyon sa mga insidente. Tiniyak naman ng National Safety Council na nananatiling ligtas sa mga plane travel at ang bilang ng aksidente ay too rare kaya't nakakakuha ng national media attention. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinalubong ni US President Donald Trump ang American school teacher na si Mark Fogel matapos itong makulong sa Russia. Ang 63 gulang na dating diplomat ay dumating sa Joint Base Andrews sa Maryland mula sa Russia nitong Martes ng gabi, bago ito dumiretso sa White House. Ang pagpapalaya kay Fogel ay sa pakikipag-ugnayan ng Estados Unidos sa Russia. Ayon kay President Trump, ang paglaya ni Fogel ay isang show of good faith. Nakikita rin niya ang pagpapalaya sa dating US diplomat ay magiging malaking bahagi sa pagtatapos ng gyera ng Russia at Ukraine. Namamayani ang takot hinggil sa posibleng muling pagsiklab ng digmaan sa Gaza matapos suportahan ng Security Department ng Israel ang kahilingan ni Pangulong Donald Trump na ibalik ang lahat ng natitirang bihag sa Sabado. Ayon kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, iniutos niya ang pagtipon ng mga tropa sa loob at paligid ng Gaza bilang tugon sa pahayag ng Hamas na ipagpaliban nito ang pagpapalaya ng mga bihag. Ayon naman sa Hamas, nananatili silang nakatuon sa kasunduan ng tigil putukan at ang Israel ang may pananagutan sa anumang komplikasyon sa sitwasyon sa rehiyon. Samantala, muling ipinahayag ni King Abdullah II ng Jordan ang kanyang pagtutol sa plano ni Trump na palayasin ang mga Palestino sa Gaza. Natagpuan na ang isang truck cabin na nahigop ng isang sinkhole sa lungsod ng Yashio malapit sa Tokyo. Ayon naman sa isang opisyal na fire department, nahihirapan ang mga rescuer sa paghanap sa 74 na gulang na driver ng truck dahil inanod ang naturang sasakyan sa sewer pipe. Naging peligroso ang sewer pipe dahil sa daloy ng tubig at mataas na antas ng hydrogen sulfide gas sa lugar. Ayon sa governor ng Saitama Prefecture, kung saan matatagpuan ang Yashio, aabutin pa ng 3 buwan ang pagtatayo ng temporary bypass pipe upang huminto ang daloy ng tubig.
Dahil dito, kailangang maghintay ng mga rescuer na makumpleto ang bypass bago sila makapasok sa truck cabin. Maaalalang bumuka ang sinkhole sa isang kanto ng lungsod ng Yashio umaga ng January 28 habang puno ng mga sasakyan ang mga kalsada bunsod ng rush hour. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Maven Carizo. Magandang gabi. Target ng MRT3 management na madagdagan ng 33% ang passenger capacity nito sa Hunyo ngayong taon dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga pasaherong sumasakay sa MRT. Pero ayon sa isang passenger welfare advocate, kulang pa rin ito para tugunan ang demand ng mga commuter sa Metro Manila. Ito ang balita ni JP Nunez. Medyo matagal yung paghihintay and then naiipon yung mga tao. Next, kapag matagal yung paghihintay dito sa may stasyon na to, yung next station, halos wala nang masasakyan, siksikan na agad. From experience in other stations, when people start to come in, especially on very busy times, yun na-feel mo talaga yung siksikan na talaga si MRT. At saka, yun na-feel mo talaga yung rush hour talaga. Ito ang karanasan ng mga regular na commuter ng MRT3 na halos araw-araw sumasakay rito para makarating sa kanilang mga trabaho. Madalas nilang problema ang sobrang siksikan, lalo na kapag rush hour. Pero mas pinipili nilang sumakay dito kaysa sa EDSA Carousel dahil mas mabilis ang biyahe rito. Ayon sa MRT3 management, plano ng dagdagan ang capacity ng tren sa Hunyo ngayong taon. Ang dating 3-car train sets na tumatakbo sa rail system, planong gawing 4-car train sets. Kapag nangyari ito, mahigit sa 1,500 na pasahero na ang maaaring sumakay sa isang buong train set mula sa kasalukuyang nasa halos 1,200. Ayon kay MRT3 General Manager Engineer Oscar Bongon, hinihintay lang nilang matapos ang rehabilitasyon ng pocket track extension sa Taft at turnback facility sa North Avenue upang magkasya ang mga 4-car train sets. Currently, we are operating 3-car trains. So pag matapos po ang proyektong ito, the infrastructure can now accommodate a 4-car train. So meaning, from 3-car to 4-car train in each trip, we would be able to increase the capacity by 33%. Inaasahan ng MRT3 management na kapag naitaas na ang kapasidad nito, mas magiging maginhawa na ang biyahe ng mga commuter. Sa ngayon, nag-a-average sa halos 250,000 ang mga pasaherong sumasakay sa MRT3 tuwing weekdays. Kapag Sabado naman ay bumababa ito sa 350,000 at kapag Linggo at holiday ay nasa 250,000. Madagdagan natin yung capacity, mas magiging comfortable din po yung mga sitwasyon ng mga pasahero. Kasi po, kumbaga, kung ito yung currently entry ng pasahero at lumaki yung capacity mo, mas magiging maluwan at magiging hindi gaanong siksikan. Pero sa pananaw ng National Center for Passenger Welfare and Protection, kahit itaas pa sa 33% ang capacity ng MRT3, ay hindi pa rin ito magiging sapat sa dami ng commuters sa Metro Manila. Kahit dagdagan pa sila nila yan ng 30%, hindi sufficient. Dahil po ba sobrang dami na talaga ng commuter? Yes, that's right. Especially in the metropolis. Kasi ang bilis na ng pag-increase ng ating economy. So, dumadami yung mga enterprises, dumadami ang sumasakay dahil marami na rin trabaho. Samantala, kahit may planong improvement sa MRT3 ngayong taon, wala namang nakaambang taas pasahe dito sa kabuuan ng 2025. Siyempre, for the year, it will not happen. And maybe the next 1 or 2 years pa. Pero sa ngayon po, walang petisyon ng MRT. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinisikap ngayon ng Department of Agriculture na mapabilis ang pag-aaral na kanilang ginagawa
kaugnay ng pagpapataw ng maximum suggested retail price sa karne ng baboy. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi madali ang ginagawa ng ahensya dahil lahat ay kailangan nilang tingnan at ikonsidera bago magpatupad ng ganitong hakbang. Ito ang balita ni Jed Neresina. Maaksyonan naman nila, nababaan naman kasi hindi na namin kaya eh. Ang laki na po nalulugi namin mga biyahero. Nananatiling mataas ang presyo ng baboy sa palengke. Gaya na lang sa isang pamilihan sa Quezon City, nasa 380 pesos ang presyo ng laman ng baboy at umaabot naman sa 420 pesos ang liempo. Ayon sa mga nagtitinda, kinakailangan nilang magtaas ng presyo dahil mahal din ang presyo sa kanilang pinagkukunang supplier of farm. Walaan nila silang kontrol dito, kaya wala rin silang magawa kundi makisabay sa pagtaas ng presyo kahit pahirap na silang maitinda ito. Yung farm price. Kasi hindi na halos namin kaya mga biyahero. Sobrang taas. Ang tao umaatras kasi sobra rin taas ang aming bintahan. Ayon sa Department of Agriculture, dapat naglalaro lang sa 180 pesos hanggang 220 pesos ang farm gate price ng baboy. Mataas na nila ang sinasabing 260 pesos. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sa initial report na kanyang natanggap ay sa retail side ang problema kung bakit mataas ang presyo ng baboy sa mga pamilihan. Ngunit sa pag-iikot nila sa isang palengke sa Quezon City, nalaman niya na nagkakaroon din ng problema ang mga retailer dahil naman sa kanilang mga pinagkukunan ng supply ng karne. Ang baboy ang medyo mukhang may issue. Ang liempo is 420 pa rin, hindi bumababa. Pero may nakausap nga akong tindera sa loob at sinasabi niya hindi sila yung dahilan kaya mataas yung presyo at pinapaliwanag niya may ahente pa, gasolina, tao, yung pagkatay at yung farm gate na sinasabi. Dahil dito, binigyang diin ng DA na kinakailangan talagang mapag-aralang mabuti ang sektor ng baboy sa bansa bago tuluyang magtakda ng maximum suggested retail price gaya sa imported na bigas. Ipinahayag ni Secretary Laurel na ngayong araw ay pag-aaralan ng ahensya ang lahat ng aspeto kaugnay rito. Mamayang hapon actually pag-aaralan namin sa DA yung buong value chain para ma-analyze mabuti. Simula noong nakaraang linggo ay nagsimula na ang mga tauhan ng kagawaran sa pag-aaral sa planong MSRP sa karne ng baboy. Hindi pa lang makapagbigay ng taktang buwan ng kalihim sa implementasyon nito dahil masusing pag-aaral aniya ang kailangan. Ngunit target nila na sa buwan ng Marso ay masimulan na ito. We really have to be careful and kailangan suriin na mabuti para kung ano man ang maging desisyon natin at ng gobyerno tungkol dito ay fair para sa lahat ng sektor ng pork industry. Earliest na siguro is March, pero depende yan kung komportable na kami sa aming data or informasyon. Ayaw ko magkamali at may tamaan na sektor Tuloy-tuloy ang mga hakbang at pamamaraan na ginagawa ng pamahalaan para mapababa ang presyo ng mga bilihin sa bansa. Hindi ito agaran, ngunit pilit itong unti-unting pinapababa sa lahat ng paraan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan. Patong-patong na problema ang naiwan ng nagdaang administrasyon kaugnay ng pabahay para sa mga mahihirap ayon sa Department of Human Settlement and Urban Development. Ayon kay DSUD Secretary Rizalino Acusar, nakaisip na sila ng paraan upang masolusyonan ang mga problemang ito lalo na ang may kinalaman sa pondo. Ito ang balita ni Mia Alonso. Pag walang pera, walang building. So anong dapat mong gawin? Hanapin mo yung pera, hanapin mo yung pondo. So ang pondo, nakita namin hindi manggagaling sa gobyerno. Limitado ang pera ng gobyerno.
Ayon kay Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD, hindi dapat manggaling sa pamahalaan ang pondong gagamitin sa murang pabahay para sa mahihirap. Ayon kay DSUD Secretary Jose Rizalino Acozar, hindi kasi sumasapat ang pondong ibinibigay ng pamahalaan. Aniya, kung ano lang ang dumating ay yun lang ang pondong pagkakasyahin para sa building na itatayo. Pag 10 billion lang ang pondo ibinigay sa iyo, 10,000 units lang ang magagawa mo. Ang backlog po ay almost 6 billion. Saan makakarating yung 10 billion? Dahil dito, ayon sa kalihim, sinisikap nilang itama ang sistema ng pabahay at hanapan ng tamang solusyon ang problema. Nasaan yung pondo? Nandoon sa private funds. Kasi yun po ay pera ng miyembro. Pag pera po ng miyembro, uutangin po namin yan. Pag inutang po namin yan, kailangan bayaran. Pag binayaran yan, para ibalik sa miyembro. Yun po ang nakita namin pondo. At saka po bangko. Ayon pa sa kalihim, sa pamamagitan nito ay mapapaikot ang pondo mula sa kontraktor, sa beneficiaries at sa bangko. Ito ang nakita nilang solusyon para maipagpatuloy ng maayos ang pondo sa pabahay. Tinitiyak naman ng kagawaran na bago matapos ang Marcos administration ay mayroon na silang kumpletong listahan ng mga kwalipikadong beneficiary ng murang pabahay ng pamahalaan. Kasi po, hindi po namin kayang tapusin yung 6 million na bahay sa loob ng 6 na taon. Napakatagal po ng paggawa ng building. Unang-una po, para matapos po yung building, 2 taon hanggang 3 taon. Para lalo pag high-rise, medium-rise. Ayon sa ahensya, layo ng pamahalaan na linisin na ang informal settlers sa bansa kaya patuloy ang pagbusisi ng DSUD sa naging kakulangan sa pagpapatupad noong nakaraang taon. Nakatakda ng mag-turnover ang DSUD ng ilang units ng murang pabahay sa mga lugar ng Pampanga, Nueva Ecija at maging sa Bacolod. At inaasahan na magkakaroon na rin sa Caloocan City, Quezon City at sa buong bansa sa hinaharap. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sumiklab ang sunog sa isang warehouse sa Malaya Street, Barangay Malanday, Marikina City, dakong alas 11:51 ng umaga kanina. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog bago na ideklarang fire under control bandang alas 2:42 ng hapon. Sa ngayon ay inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang pinagmulan ng sunog. Wala namang naiulat na sugatan o nasawi sa naturang insidente. Pinaalalahanan ng Commission on Elections Albay ang mga kandidato sa local election na maging maingat sa pangampanya. Nag-umpisa na rin ang mga upland baklas ng komisyon sa iba't ibang bahagi ng lalawigan para sa mga kumakandidato sa national position. Ito ang balita ni Alan Manansala. Ayog po dahil malapit na po ang campaign period ng local. Lahat po ng mga alituntunin at pinagpatupad na resolusyon ng COMELEC tungkol po sa pangangampanya ay tuparin nila. Ang mga pinagbabawal, huwag po nilang gawin para hindi po sila makasuhan. Muling pinayuhan ng Commission on Elections Albay ang mga kumakandidato sa lalawigan na sumunod sa mga patakaran at regulasyon ng COMELEC hinggil sa pangangampanya para sa darating na 2025 midterm elections. Ito ay para maiwasan ang mga disqualification cases sakaling manalo at mahalal sila bilang mga opisyal ng gobyerno. Nauna nang naharap sa disqualification cases si dating Albay Governor Noel Rosal at asawa nito na si dating Legazpi City Mayor Geraldine Rosal dahil sa umano'y paglabag sa election spending ban. Mahirap po pag nakasuhan na kayo. Mahirapan po kayo magkandidato ulit. Kasi po pag nakasuhan kayo ng election offense, kasabay po nito ang accessory penalty na prohibition to run for office, to be voted and to vote. Ayon sa COMELEC Albay, istrikto nilang ipatutupad ang mga alituntunin sa pangangampanya ng mga kandidato sa buong lalawigan. Kabilang narito ang mga patakaran ukol sa tamang pagkakabit ng mga poster at iba pang campaign materials. Kahapon inumpisahan na rin sa probinsya ang pagpapatupad ng uplan baklas laban sa mga kandidato na tumatakbo sa national position. Habang isusunod naman dito ang mga kandidato sa local positions sa oras na magsimula na ang kanilang campaign period sa darating na March 28. Nagpaalala rin ang komisyon sa lahat ng kandidato na gawing eco-friendly ang gagamiting materyales sa pangangampanya.
Ngayon pa lang po nakikiusap ako sa mga aspirante na magiging kandidato sa March 28 na tanggalin na nila ang mga pinagbabawal na mga illegal campaign materials. Ayon sa Comelec Albay, sa ngayon ay nananatiling tahimik at payapa ang sitwasyon sa probinsya at inaasahang magpapatuloy ito hanggang sa matapos ang halalan sa Mayo. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At para sa ating ulat panahon, maliit ang tsansa na mabuo bilang isang bagyo ang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Base sa monitoring ng Weather State Bureau na Pag-asa, huling namataan ng LPA sa layong 360 kilometers ng northwest ng Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Gayunman, ayon sa Pag-asa, inaasahan pa rin na magdadala ito ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan sa area ng Isabela at Aurora hanggang bukas, araw ng Huwebes. Naaresto ng Bureau of Immigration ang isang 44 anyos na Chinese fugitive na nagtangka pa umanong magpa-extend ng kanyang tourist visa. Base sa impormasyon ng Bureau of Immigration, ang nasabing pugante ay si Lin Guangshu na nahuli noong February 11 sa mismong main office ng immigration sa Intramuros. Ito'y matapos na mapag-alamang subject siya sa Interpol Red Notice dahil sa kasong may kinalaman sa iligal na droga. Sa ngayon ay nakadetine na si Lin sa facility ng Bureau of Immigration sa Camp Bagong Diwa bago ang deportation proceedings. Mas hinigpitan pa ng Philippine Coast Guard ang pagbabantay sa paglayag ng mga barko ng China sa karagatang sakop ng Pilipinas. Ayon sa PCG, kahina-hinala na ang madalas na pagdaan ng mga ito sa bahaging nasa sakop ng teritoryo ng ating bansa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. What is quite suspicious dito sa movement nitong China Fishery Research Vessel Lanhai is that it keeps on entering the contiguous zone natin. No? Mini-maintain niya yung 23, 24, 25 nautical miles off the coast of our coastline. Kaduda-duda ang galaw ng Chinese research vessel Lanhai 101 na bumaybay sa karagatan ng Pangasinan. Ayon sa Philippine Coast Guard, sa halip na dumiretso ito patungong Hilaga, ay nanatili lang ito sa distansyang malapit sa coastline ng Pilipinas sa layong 23 hanggang 25 nautical miles. Kaya ang PCG Vessel 4409 o BRP Cabra hindi nilubayan ang barko at patuloy sa pagsashadow at radio challenge para maitaboy ito palayo sa dalampasigan. Nauna nang sinabi ng Philippine Navy na ang naturang barko ng China ay galing sa Port of Klang sa Malaysia at pabalik na ng China. Subalit sa halip na dumaan sa Western Seaboard na mas malapit na ruta ay tumawid ito sa Eastern Seaboard ng Palawan dahil marahil sa sama ng panahon. Kaninang umaga, nagpatay na ng Automatic Identification System o AIS ang research vessel. Pero na-monitor pa rin ito ng PCG gamit ang dark vessel detection. Bandang alas 11 ng umaga sa layong 62 nautical miles mula sa Babuyan Island sa Batanes. Kasunod nito ay bumalik na ng Zambales ang BRP Cabra para sa orihinal nitong misyon. Ang pagtaboy naman sa CCG Vessel 3304 na nasa layong 43 nautical miles na ngayon mula sa Bolinao, Pangasinan. Mahigit isang buwan na simula nang pumasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas nang mas malapit sa coastline ng bansa ang mga barko ng China at nagpapalitan lamang ito sa iligal nilang presensya sa lugar. Isa sa napansin ng PCG sa paglapit ng mga barko ng China sa karagatang sakop ng Zambales at Pangasinan. Hindi agresibo ang mga ito kumpara sa mga insidente sa Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal, Sabina Shoal at iba pang mga bahura kung saan sadyang binabangga pa nila ang mga barko ng Pilipinas. Since January 4, nag-attempt sila to go near and to normalize their illegal patrol. Hindi naman nila ginawang mag-water cannon, hindi naman nila ginawang mag-dangerous maneuver. Samantala, nadagdagan naman ang mga barko ng China na nasa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc, batay sa monitoring ng PCG. Bukod sa monster ship o 5901, CCG Vessel 3103 at 3502,
Dumating na rin ngayong araw ang CCG vessel 5303 na February 10 pa nang umalis ito ng China. Sabi ng PCG, posibleng kapalit ito ng monster ship na magdadalawang buwan nang nakadeploy. Pero hindi rin iniaalis ng PCG ang posibilidad ng pagsasagawa ng reklamasyon sa lugar, kaya agad nagpalipad ng air asset ang PCG para subaybayan ang mga barko ng China. Actually, yan ang priority ng ating mga lipad, no, ng ating aircraft and also the intelligence gathering ng ating Philippine Coast Guard to make sure that the Chinese government are not carrying out illegal reclamation in Bajo de Masinloc. And as of this time, based on the intelligence that we gathered and also the result of the MDA flight. Naniniwala naman si Commodore J. Tariela na isa sa posibleng maging batayan ng mga botante ngayong nalalapit na eleksyon ang pananaw ng mga kandidato sa issue ng West Philippine Sea. Ginawang batayan pa nito ang lumabas na Pulse Asia Survey noong nakaraang taon kung saan 7 sa 10 Pilipino ang hindi susuportahan ang mga kandidatong pro-China. Sabi ni Tariela, malaking bagay ang issue para suportahan ng Kongreso ang modernization program ng pamahalaan. Very difficult for the Philippine Coast Guard or the Armed Forces of the Philippines to get the support of Congress for additional budget for the modernization of the Armed Forces of the Philippines and even for the acquisition of more capability for the Philippine Coast Guard. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. What? Alam mo ba na ang simpleng paggawa ng mabuti sa ibang tao, hindi lang sila ang napapasaya mo, pati ikaw sumasaya. Alam mo bang may paliwanag ang siyensya tungkol dyan? Alamin po natin. Ayon sa Harvard University at Oxford University, tuwing tumutulong tayo, ang ating utak ay naglalabas ng dopamine at oxytocin, mga kemikal na responsable sa happiness at stress relief. Ang tawag dito, helper's high. Parang natural na haya pero legal. Nagpapababa ng stress, nagpapalakas ng immune system at nagpapasaya sa puso, literal. Alam mo bang ayon sa University of California, ang mga taong mahilig tumulong sa iba ay may 40% lower risk ng depression at mas mahaba ang buhay. Pero ang pinaka-wild, ang kabutihan parang domino effect. Ayon sa Stanford University, kapag may isang mabait sa grupo, yung iba mas natututo ring tumulong. Kaya kung gusto mong sumaya, gusto mong maging healthy at gusto mong humaba ang buhay mo, simple lang ang gagawin mo. Gumawa ka ng mabuti. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang mga komentaryo ng ating mga kausi ngayong araw ng Miyerkules. Patungkol dito sa train capacity increase, ayon kay Legendary Kapaw, the President of the Philippines should be like that of Japan to make a train added for MRT. Here in California, there's a lot of juice for transportation, so everybody will go to their work on time. Ayan. Maeve, ikaw galing kang Australia, diba? So nasubukan mo yung MRT dito sa Pinas at ang MRT sa Australia. Yes. Gaano kalaki yung pagkakaiba? When it comes to convenience, very different. Sa Australia po kasi, siguro I can say yung Australia, very proud sila sa transport system ng Australia kasi very organized. Halimbawa, ang mga parents, they trust talaga yung transport system. Kasi yung mga anak nila, kaya nilang pabayaang mag-commute mag-isa kahit mga bata pa. Kahit mga minor de edad. Kahit minor de edad. Yung gap nung pagdating ng tren after one another, ilan ba? Ang gap nila, mabilis po. So normally, 10 to 15 minutes ang gap. Pero kapag ka naman hindi peak hours, usually yan mga 20-30 minutes to an hour po. Wala namang siksikan na nagagan? Wala naman. Sometimes, pero very rare po.
kapag ka rush hour, 5 o'clock to 7 p.m. yan. Medyo madaming tao pero hindi yung sobrang siksikan. So, Australia is a very big country kasi sakop niya isang buong kontinente. So, problema din ba ang traffic sa Australia? Merong mga traffic, may mga hours din na traffic, lalo na kung rush hour. Pero, kung talagang ikukumpara sa Philippines, yung light traffic dito, ibang-iba sa light traffic ng Australia. For example, kung tatakbo tayo ng mga 20 minutes dito, ano na yun parang almost 20 kilometers to 25 kilometers. Doon, kaya siyang takbuhin ng 10 minutes lang. So, ibig sabihin yung mga tao, preferred nila yung public transportation kaysa sa car o private cars nila. Yes. And they encourage din yung mga tao na mag-commute to use public transportation kasi dumadami na rin yung may mga sasakyan. And hindi kasi kagaya dito doon, kahit mga menor de edad man, may mga sasakyan na. Sana makadalo tayo dyan. Yeah. Para mapaghambing natin. At makapag-aral din tayo, di ba? Baka may mga makitang effective, lalo na yung mga opisyal ng pamahalaan natin. Yes, opo. At syempre, hindi natin makakalimutang i-shout out ang ating mga kausik kina Precious Angel May Lagado, Angeli Horolan at Luz Dotimas. Ayan, meron naman po Alfredo Balansay, Teresa Francisco, Ria Barameda. Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts, mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Awit 20 at 1 na nagsasabi, "Ang Panginoon ay sumasagot sa iyo sa araw ng kabagabagan. Itaas ka sa mataas na pangalan ng Diyos ni Jacob." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inalahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y magkapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.